Yo, yo, yo! Welcome, no? Welcome sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong mundo. Anti-support podcast. Cheer! Sabihin. Rainbow Gang 3 PM Gang! Cheer! Teka lang, sabihin ako, sumingit to bigla. Okay, sabihin mo na. Malamang ngayon, susupot-supot ka pa. Pero subukan mo lang yung mga binabanggit namin dito. Magiging mas malupit ka pa sa akin. Ano, mukhang 1 linggo mo pinagandahan yun ah. Kanina, habang nagmumotor ko Pagka nagmumotor ka, siyempre parang ano, no? Parang, para sa akin, ano siya eh, another form siya ng meditation din talaga. Lahat ng bagay na kailangan mo ng focus. Parang form of meditation, no? Hindi kasi pwedeng lumilipad isip mo, no? Hindi. Be in the moment ka talaga. Makiklear talaga yung utak mo kasi kanina nga, kung tutusin, mainit, traffic. Hindi ko naiisip yun. Ang naiisip ko lang, sarap talaga magmotor. Buti na lang ito yung motor na binili ko. Sarap talaga. Thank you, Lord. Appreciate the small Hindi things. kayo nagsa-sound trip pag nagmamotor. Ako pag nagmamotor ako, especially kung 1 hour yung mamotorin ko minsan o 30 minutes, nagsa-sound trip ako eh. Pwede, pre. Pero sa amin, ang ano eh, hindi marinig. Sa ingay. Oo, sa ingay, no? hindi marinig. Hindi, maririnig Narinig mo sa sa'yo? Cardo? Ay, kasi maingay yung motor Maingay. nito eh. Sa akin hindi, marinig, malinaw naman. Boring? Walang sound trip? Wala, pre. Ako, tangina kailangan may podcast or sound. Minsan tayo, parang baka may, gano'n, sound trip. Ang sarap. Sarap talaga, pre. Kaya lagi kong nire-recommend yan eh na lalaki ka na wala kang grupo. Di ba? Kasi naghahanap tayo ng, last topic natin, naghahanap tayo ng circle of friends, di ba? Ayaw mo ng sport, tamad ka, okay, sige. Try mo motor. Sino bang lalaki ayaw ng motor? Yun. Tas, dun sa motor na yun, pwede ka makahanap ng mga circle of friends mo eh. Baka dumating na naman tayo sa Tom Beats niyan, ha? Na? Tangina kasi nan. Pili ka rin, di ba? Yung motor na alam mong maporma ka. Pag Mio, yan, respect sa mga naka-Mio. Kaso, wala eh, nasira. Bakit pag tomboy Mio agad? Wala eh, ewan ko, nasira yung ano ng Mio tuloy. Kaya lumipat na sila Beat, pare. Beat na, Honda Tapos Beat. ngayon click na. Click. May Mio pa ba? May bago pa bang Mio? Meron pero tol, hindi na siya ganun kapatok, pre. Mas patok na yung click. Click talaga kasi yung mga nagko-content, click din yung motor eh. Pati mga kaya rider. Kaya tuloy naalala, kaya siguro naalala ko ang kinuwang endorser ng Mio Gravis, 'di ba? Bago 'yon, yung bago. Si Tito Mike. Tito Mikey. Tito Mike siya yung kinuwang endorser para siguro maano yung image ng Gravis na parang ito mga lalaki na na may pangarap or may hassle ito. May dating. No. Oy pre, ano raw pangalan mo? So isa daw General ng Soy Army. Never ako nag-Mio, pare. Na-joke. Nandito, nag-Mio ako, pare. Ito, totoo lang. Mio ako unang natuto magmotor. Mio 125. Yung, sporty. Alam niya, 125. Basta Mio Sporty. Napag ganun yung salamin. Yun. And ingatan niyo yung pera niyo, no? Pili niyo ng Mio. Gago, alam nyo ba, pare, nung unang labas yung Mio Sporty noon? Siyempre, ilang taon pa lang ako na, parang mga 18 or 17. Basta teenager pa. Yung pinsan ko, si Miko, may Mio Sporty na. Putang ina, sabi ko. Iba eh. Alam mo, pag teenager kayo, may Mio na motor na. Big deal na siya. Big deal na siya kasi sino bang teenager meron ng ganun, diba? Kayang bumili ng ganun. So doon ako unang natuto magmotor sa Mio Sporty. Sa kanya, yung motor niya. Na tumama pa sa gutter. Kasi sa una medyo tanga-tanga pa, ganun. Basta nadire-diretso ako sa gutter. Alam mo naman dapat gagawin mo pero dahil sa di ka na nakapag-isip tuloy-tuloy lang. Experience ganun lang. Experience din akong ganyan. Josh on point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class na pwede rin kung may asawa ka na. Available sa mga TikTok shop natin pare. Lahat ng stock natin available. So, pangregalo, di ba? Malapit ng Pasko pare, pwede na tayo na-record natin to pangregalo. Sa mga babae na sunod dyan, regalo sa mga jowa ninyo. Pwede ng pangregalo yun, murang-mura pa. 8 assets sa lahat ng social media, pero lang sa Instagram. Ang swerte nyo, at swerte ko rin, magkakakilala na tayo. Sheesh. Okay din pala sa 8 asset, no? Gumagano na sila. Nung una, tangina, 8 asset, what the fuck? Ganun. Na ngayon,
Okay naman pala, no? Hindi, kung ilalagay ko yung sarili ko sa posisyon nila, nakita kong maraming nababad trip sa pag-explain ko yung yung sa nutrition na topic. Oo. Yun yung pinakamaraming hindi nila gusto eh. Mahirap yung topic eh. So, Mahirap talaga yun. mahirap yung topic. So, aamin ako, nahirapan din ako. Kaya nakikita nyo siguro sa akin na nahirapan ako. Mahirap yung topic eh. Mahirap talaga. Pero kasi yung isang episode medyo swabe. Wala akong nakikitang comment na tsaka ang topic kasi doon, sexuality eh. Kaya siguro focus sila lahat. Talagang masaya. Utog eh. Palautog. Saka hindi kami pwede bumitaw ng sobrang precise, sagad na ito, yung nutrition na tama. Kasi tangina maraming gatekeeper dyan, pre. Oo. Magkawala agad yung mga fitness influencer dyan. Totoo. Kasi yun nga, sabi nga natin yung observation lang natin, di ba? Meron na, tsaka may stand ka naman talaga kasi nagbi-fitness to, solid fitness to. So, yung kanya, nag-work yun. Diba? Nag-work yun sa'yo. Dapat sinabi mo sa'yo, nag-comment ka nun. Kinomment. Hindi, may nag-comment doon, putik. Galit na ganit, all caps. Oo? Ano sabi? Galit na galit. Una, ang dalawa nakita ko. Ako, basta ako yung tinira niya doon na parang ang point niya, marami pa akong hindi alam. Pero sige, basta kung saan man yun hahantong, handa ako. Ikaw rin, tinira ka rin. Hindi, parang sinabi niya, hindi mo pa nasubukan ng combat sports sa ibang bansa. Parang Thailand ata yung sinabi niya, di ba? Pero wala, galit siya. Pre, ba't ka galit? Ganun na. Yun yung kumbaga, ito yung culture ng ASCC na hindi naman, again, pinopromote nga natin hindi tayo NPC. Huwag din sila maging NPC. So kung may narinig kayo na hindi kayo agree sa amin, welcome. Di ba? Welcome na babae, ilagay nyo yun sa babae. Yan, katulad nga sabi ni Ching, binabasa namin yan. So natututo kami kahit papaano. So, di ba? Ganun yun. Ganun naman talaga tayo. Kaya naisip ko, siguro, exciting na talaga yun. Exciting na topic yung nutrition talaga. Lahat sila. Di ba dahil nga sa maraming pagkakaiba-iba ng mga taong nasa fitness na. Isipin mo, pare-pares na kayong fitness pero ang dami pa rin pagkakaiba-iba. Ganun kagulo. Kaya may mga taong ganun na hindi natutuwa sa sasabihin mo. Gago, pre. Diba, hindi naman ako sobra expert sa fitness pero may mga friend ako sa Facebook na yung sikat na influencer na fitness din sila. Nagulat ako one time, tangina nagpapatamaan sila, nagtitiraan sila ng post. Ang inaano ko kasi, pag sinabing fitness, chill lang itong mga gagon to. Parang, kasi syempre, panay-exercise na lang itong mga to, meditation, papawis. Putang ina, nagbabangayan. Alam mo, pinagawa yan. Sa fitness din. Sa tamang ganitong buhat, sa tamang what the fuck? Parang ako naninerdoan ako sa ganun, Parang pinagtatalunan nila yung... Asin-away talaga, tol. Yeah. Ganyan nga rin yung... Kaya tuloy nagkakaroon ng yung mga haters ng fitness, di ba? Yung mga body positivity shit na yan, ginagamit yung mga ganong argumento para sabihin na, kala ko ba pag nag-workout kayo, controlled yung emotions ninyo? Hindi yun, yung ginagawa nila na yun, hindi yun dahil sa nag-workout sila. They do, bangayan sila because of their business. Business yun. Hindi, branding. Branding yun. Kasi gagamitin ng kalaban yun eh. Alam mo yung mga yung mga body positivity na yun, gagamitin nila yun eh. Na, mga toxic masculinity to mga to, away ng away. Business kasi yun. Wala ka kasing business eh, kaya di mo alam. Meron, di ba merong... Kaya sila nagtatanggulan sa, hindi dahil sa whey protein yun. Kundi sa business yun. Ano yung whey protein? Bakit? Ba't sa whey protein? Hindi, wala lang. Sinabi ko lang para baka kasi ayoko sabihin yung turok eh. Yung effect. Whey protein. Against ka ba dun? Ha? Hindi bro, ito real talk. Understand mo na. Real talk ko. Sige, usapan tayo, real talk ka ba? Tayo? Pak! Makancel na ako makasip. Pero ito ang opinion ko dyan. Ang steroid ba gagana kung tamad ka? Hindi. Kung humiga ba ako dito ng steroid ako, magkakaroon ako ng muscle? Wala. Diba? So, again, ang steroid, hindi naman yan pampasipag eh. Ginagamit lang din yan ng mga masisipag lang din. Now, kung magiging addict ka na sa steroids, ibang usapan na yun. Pero kung sasabihin mo sa the steroid itself, di ba? Hindi naman siya... Again, yung steroid ba, pre?
ginawa siya para maging parang droga, parang masama ba talaga yung ano niya? Ikaw yung ano dito eh. Medyo sobra kasi siya eh. Sobra. So, ano talaga, pwede, papasok siya sa side ng, mas malamang siya sa side ng masama. Masama. Okay. May kilala akong ganyan na, kilala ko talaga, nag-steroids. So, ginamit niya naman ng tama. Nag-workout siya, ganun. Natutuwa talaga siya sa bilis ng epekto. Pag tumitingin niya sa salamin, kita niya kagad yung effect ng workout niya. Kumbaga, sulit na sulit yung pagod mo doon. Pagdating sa estetika, pasok na pasok talaga. Naging dependent siya. Nung tumigil siya mag-steroid, sa utak niya na yun, hindi na yun sa ano. Nung tumigil siya mag-steroid, tinamad na rin siya mag-workout, hindi na siya nag-workout, nawala yung muscle. Nawala. Tinamad siya. Tinamad na siya. So, wala yung, kung ano yung ginandan, lumalaban siya dati, competition siya. Kung ano yung ginanda ng katawan niya dati, ganun yung kinawalang kwenta ng katawan niya ngayon. Ang lakas talagang, pag yung katamaran, ang lakas talagang magbawi sa gains. Kasi, no? Malakas. Naging dependent siya. Yun ang mahirap sa steroids. Oo nga, tama ka. Naka-base yung sipag pa rin sa sarili mo. Pero based sa kwento ni 8 Asset, parang medyo may halong tamad din. Kasi nga, ang bilis mo mabuboost pag naka-steroids ka. Ang bilis ng boost ng muscle, ang bilis ng recovery time ng muscle mo. So, parang mako-connect pa rin siya sa medyo lazy ka. Kasi nagde-depend ka. Parang skipping ka of the process. Skipping ka. Pero valid naman yung sinabi mo na kapag hindi ka naman kumilos, wala rin mangyayari sa steroid. So, sa mga tumitingin dyan na pag naka-steroid ka, lalaki na kagad. Hindi ka naman si Papay, di ba? Na pagkaya mo ng spinach. Spinach pala yung... Oo, malaki agad yung katawan mo, di ba? Hindi, kailangan mo pa rin ng sipag, pero masama din sumobra. Kasi magiging dependent ka. Baka pagka hindi ka na makaturok, naubusan ka ng budget, tigil mo na yung pag-workout. Pangit, sayang. Tsaka yun, may mga studies din nanonood din naman ako ng mga ganyan na may masama siya sa isang internal organ natin yung steroids Diba parang lagi nga na heart attack tol Sa totoo yung karamihan kidney, sa mga... ganyan. May tama daw talaga. Kidney na nasisira or tinatamaan sa puso. Correct nyo kami mga doktor. Baka may doktor dyan sa comment section. Pwede ka namang hindi tamaan basta magiging strict ka lalo sa kinakain mo. Diet mo. Kumbaga, yung fats, ganun, basta yung mga dumadaloy sa puso mo, magiging critical ka talaga kasi dahil nagfa-function yung organs mo na hindi niya usual na capacity. Parang pagod na pagod yung organs mo. Hindi niya nahihirapan siyang labanan kung magpapasok ka ng toxicity sa katawan mo. Kaya dapat mas malinis yung kain mo nun. Kaya pwede ka naman mag-survive na maayos nun nang nag-steroids ka. Pero basta aayusin mo rin yung intake mo ng pagkain. Yung tulog mo, aayusin mo. Basta the more na nag-steroids ka, kumbaga nagiging vulnerable yung katawan mo pag nag-steroids ka. Kasi nagpa-function siya. So, kung ilalagay mo yung steroids sa parang weighing natin, mas negative talaga siya kung tutusin. Oo negative siya. Oo, hindi naman extreme na negative pero papunta sa negative kasi patimbang nga lang yung negative. So siguro para sa mga responsableng tao, subukan nyo lang pwede nyo subukan pero wag nyo gawing lifestyle. Ganun. Yun ang I think kaya siya parang nagmumukhang negative kasi bakit hindi mo pili na lang yung wag na lang? Oo, yun ang magiging question mo talaga na putik, kailangan mo talaga ikaw ba yung klase ng tao na kailangan mo dumepende sa ganyan? Ba't hindi ka na lang dumepende sa pagiging tao mo? Natural. Diba? Ang sarap-sarap ng buhay. Ang sarap-sarap ng organic na proseso ng mga bagay-bagay. Kaso ang tagal mo, ang tagal mo maging masal-masal Sa totoo lang. Pag natural talaga. Natural. Matagal talaga pre. Minsan nga may time na... Wala. Taon. Yun na yung, hanggang dulo yung genetics mo. Yun na yung sagad ng genetics mo. Ang steroid kasi, putang isasagad pa yung pwede pa meron pa pero, hindi nakukuha sa all natural lang. Tama yung sinabi mo na magpipik talaga, pag hindi ka nag-steroids, magpipik talaga yung katawan mo, hindi na yung gaganda. Pero ako, kung bibilangin ko, nung high school ako, yung pag-workout ko, na siya, pasundot-sundot lang. So, hindi ko siya kinakount. Pero kung ika-count ko yung high school pa yun so mga around 15 years old, ngayon,
siguro yung consistency ko may may 8 years na. Hindi ko na siya yung bawat workout ko, hindi na dahil yung naghahabol ako ng yung itsurang katawan. Yung pakiramdam na talaga nakukuha ko eh. Yung frequency talaga, droga lang yun na nga. Parang droga na rin ng Daily dosage mo na. Oo. Yung sarap na lang ng feeling after ng workout ang hinahabol mo ngayon. Yun na, hindi na yung aesthetic na pagtingin sa salamin. Tsaka yung nararamdaman ko yung lakas din talaga eh. Kaya, ganun. Yun na yun. Ako naman, ayoko bitawan. Kasi pag binitawan ko yung momentum ko, naniniwala kayo sa ganun. Pag bumitaw kayo sa momentum mo, parang feeling ko mag-start na naman ulit ako rin kaya. Totoo. Another momentum. So, hindi ko pinakakawalan. Every week, meron talaga akong training, 2 to 3. Yeah. And jogging. Di mo mawala sa isang linggo. Wala to. Pareho tayo. Kung makaskip man ako ng training ng isa, may basketball kasi, gano'n. May basketball sa gabi. Pero workout pa rin yun. Sa linggo meron talaga. Hindi nawawala, hindi na si zero sa isang linggo na wala akong exercise buong isang linggo. Ayoko mawala eh. So, dahil pareho tayong mga nag-workout, fitness, gusto mo fitness. Sa tingin mo ba pare, since ikaw single ka, yun din ba ang hinahanap mo sa partner mo? Sa gusto mong babae pare? Yung fitness din? Yung nag-exercise siya? Sa akin, kahit hindi siya nag-exercise, okay lang. Basta huwag siya masiba. Basta hindi siya Hindi siya mataba. matakaw. Kasi sa ating mga lalaki, hindi naman nagmamatter eh. Mag-exercise ka o hindi, basta maganda ka eh. Tapos, babait ka naman. Alam mo yun, feminine ka naman. Yung energy mo, ramdam ko na hindi ka nanunuwag na okay ka sa akin. Kasi natanong ko pre, dahil nga, ito nga, latest na issue, no? Na nag-trending ngayon, pre. Isang rapper, ang nag-post na sinabi niya na kung lalaki ka daw, iwasan mong makipag-date sa mataba na babae because pangit daw yung jeans to mga to. Alutong Pangit daw yung jeans ng mga to, tamad daw to mga to. So kaya tinatanong ko kayo, kasi ako, bilang real talk tayo, no? Nag-workout ako, importante sa akin yung health din. Once a week nga, hindi pwedeng wala akong mga workout. At I keep myself talaga na may disiplina ako pre sa pagkain, bro. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi nga tayo nagbi-breakfast. Ayoko mag-breakfast, gusto ko lunch, gusto ko may gawin muna ako bago kumain. Mas masarap, di ba? Oo. Kumain ng may nagawa ka muna. Kahit small. Okay lang, maliit lang nagawa, okay lang. Oo. And dahil ganun ginagawa ko, gusto ko ganun din yung partner ko. So kung ano yung ginagawa ko sa sarili ko, conscious ako sa katawan ko, gusto ko yung babae ko rin, conscious. Kaya nag-agree ako somewhat sa kanya pre na kung lalaki ka, mag-agree ako sa kanya kung yung lalaki, ma-workout din. Ayan. Diba? Kasi mamaya, ibang mga tangang lalaki yung nakarinig ng message niya, sabihin na, oo, tama. Tapos, tangina, tamad din pala. Palainom. Bochog. Diba? Ano masasabi mo doon, pre? Yun sa tamad din. Oo, hindi. Kasi mamaya, pag-usapan natin yung bakit kailangan ng lalaki or mas gugustuhin ng lalaki yung fit na babae at deserve ba ng lalaki na yun? Paano magiging deserve ng lalaki yung fit din na babae? Sige, dun muna sa Actually, okay lang din pag ako to Pag ako, kasi ako fit ako eh. So, okay lang sa akin na yung babae hindi nag-workout. Maging mabait ka lang, cute ka, ayos na yun. Ganon. Pero sa paglipas ng panahon, napapansin ko na nagkakasakit ka or genes nyo pala yung sakit, ay uumpisahan na kita na mag-workout ka pa unti-unti. Kasi yung mga body weight na workout, kahit konti mo lang yun gawin, basta araw-araw, ang laki ng babaguhin nun sa sa sistema mo. So, ganon. Babae, hindi kita require mag-workout, pero pag napapansin ko na hindi nagkakasakit ka na, ganon, yung mood mo talagang sumasagwa na yung i-require na kita mag-exercise. Sunod naman dun sa lalaki, pag yung lalaki naman hindi nag-workout, nakakita siya ng babae. Actually, pag yung number 1 lalaki na hindi nag-workout, dating nag-exercise yung babae or hindi nag-exercise,
dahil susundin ka nga niya, yun ang ano natin eh. Oo. Yun ang playbook natin eh. Susunod siya. Di, kawawa naman yung babae. Talagang papunta siya sa kapangitan lang din. Kahit nag-exercise siya, dahil susunod siya sa'yo, tamad ka, magiging tamad din siya. Kung di siya nag-exercise, tamad ka, lalo siya nagiging tamad. So, yun na nga, hindi rin siya mag-work kung yung lalaki rin mismo gunggong din, di ba? I think, hindi magtatagpo, I think. Kasi mostly naman ng babaeng nag-exercise. Mas maarte sa atin yan, pre. Kung... Bira ka makita ng sobrang fit na babae na gugustuhin ng sobrang taba. Bira. Or, magkagusto man sila, humahabol yung lalaki. Simple. Ganun. Parang nagkakaroon ng energy. Pero, yun nga, sa akin, ang stand ko naman, kahit hindi siya mag-exercise, hindi ko re-require. Pero I would suggest. Kasi para sa akin, any gender yan, dapat may exercise ka. Minimum, no? Sa tao, no? Lahat. Kahit sabihin natin, huwag ka magbuhat, huwag ka mag-push up. Mahina kasi ang babae, di ba? Mag-jogging ka. Sumama ka sa walking. Diba? Dalawa tayo, mag-walking tayo. Kasi yung mga babae, para sa kanila, fun yung running, yung walking, with kwentuhan. Tapos, kain-kain kayo mamaya sa labas. Yun, banding nyo na rin yun, di ba? Napakaganda, di ba? Iyayain mo siya mag-jogging o 30 minutes walking para safe. Kasi masakit din sa tuhod minsan yung jogging. Speaking of jogging, pre, tangin na, share ko lang, puta, nag-jogging kami ng Esme ko yan, na-post ko yan. Sabi ko, inspired ako pare sa Physical Asia talaga, bro. Na-inspire ako, kaya sabi ko... Pan ka ng Physical Asia ngayon? Oo, kaya sabi ko nga, lahat ng gagawin ko ngayon, mapaboxing tayo, mapajogging ako, merong part doon, before ako magpahinga, is ipupush ko yung limit ko, pre. Push ko yung limit ko. Sabi ko, sige, B. Sabi ko sa B, diyan ka na, mauna na ako sa'yo. Slight jogging. Tapos in-sprint ko, pre, ang tagal hanggang sa kotse. Pauwi na kasi kami nun eh. Mamaya-maya, sumakit yung dito ko, putangin. Sabi ko sa inyo, di ba? Dapat magbaboxing kami ngayon, kaso na-injury ako eh. Kaya sabi ko, podcast na. Oo. Pero yun nga, ko lang na yung jogging nga na part. Kasi dynamic stretching ata kailangan mo eh. Kasi meron pang Hindi, ang kasi dyan, ang tinuturo sa amin yan, actually kahit anong workout, kung ano yung muscle na gagamitin mo, i-activate mo yung muscle na nakapalibot sa kanya. Ako, sa akin, ang naging major lesson yan sa akin nung bago ako sa running. Kasi running, kailan ba ako? 2023 lang ata ako nag-start ng running eh. Pero alam ko na okay yung fitness ko. Tapos nakikita ko yung mga tumatakbo. Sabi ko, hindi ako papayag na hindi ako ganyan kabilis. So tuwing training ko, niraratrat ko kagad. Hanggang tinamaan yung tuhod ko. Isang araw na lang, ito na ulit, mag-training na ako. Ang bagal pa lang, nagja-jogging pa lang ako, ang sakit niya na. Runner's knee. Oo, ang tagal nun. Ang tagal, ewan ko kung 1 month or 2 months na. Tagal yan. Sakit ng tuhod ko. Pero nilabanan ko siya kasi hindi ko siya matanggap. Pre, na-down talaga ako nun. Na-down ako. Hindi ko matanggap. Nilabanan ko hanggang sa yun na. Search sa YouTube. So, doon ko natuto na kahit anong workout, yun lagi ang principle. I-activate mo yung muscle na nakapalibot sa kanya. Kaya merong dynamic stretching. Basta talaga magwa-warm up ka, ganun. Kasi activated siya para hindi siya mabibigla. Kaya hindi mo talaga pwedeng rat-ratin agad eh. Magwa-warm up ka talaga, paluluwagin mo muna yung joints, i-activate mo yung muscle bago ka rumatrat. Kasi pag nirekta mo rat-rat, basta muscle imbalance ang nangyayari doon. Kumaga, yung isang muscle lang ang nag-work, yung ibang muscle nakadepende doon. Kaya Yun lang yung nabubugbog. Yun lang yung nabubugbog. Kaya nangyayari. Si David Goggins, dyan nadali yung tuhod niya, ilang opera na siya. Kasi nga, hindi siya naniniwala sa stretching. talaga? Oo. Sinabi niya talaga hindi siya naniniwala sa stretching. Hindi. So, ngayong naniniwala na siya, ngayong naiintindihan niya na, addict naman. Hindi naman, 2 hours everyday siya. Nag-stretching na. Oo, yoga. Yung stretching niya kasi tol, na ngayon, mas level up na sa dynamic stretching, sa normal na stretching. Yung stretching niya, mas matagal na, marami ng talagang puro flexibility na nga. Ba tawag doon? Parang more on agility ng katawan niya na eh. Para piniflexible niya na sobra. Kasi nga, yung tuhod niya, ilang beses inoperahan, pre. Fucked up na tuhod nun, tol. Hindi ko alam yun na ayaw niya ng stretching. Panoorin mo yung jogging nila ni Adesanya.
Fuck up na yung tuhod niya, pre. Talagang parang takbo ni Nowitzki na sa NBA. Hindi na inaangat yung ano. Kita mo fucked up na hanggang ngayon. Kasi nga, operado na eh. Tapos ilang beses, 3 ata. Kasi nga, dahil sobrang oriented niya nga dun sa hindi, dapat go hard. Parang ganon. Sobrang oriented. Go hard kagad. Mind over matter siya lagi, di ba? No. Sinampal din siya ng katotohanan. Yan. Hindi. Sometimes, kailangan mo pakinggan yung katawan. Go slow and then hard. Kasi siya parang go hard kagad. Kaagising mo palang go hard. Wala siyang stretching, tol. Kasi ang sabi niya nga, stretching, parang ano yan eh. Tangina, meat lang yan para sa kanya. Parang meat lang yan. Di totoo yan. Ginawa-gawa nyo lang yan. So, every time na magsisimula siya, 5 kilometer agad, 10 kilometer agad. Tapos pati sa buhat niya sa gym, wala ring stretching to, rekta-rekta. Wala. Nakakatakot yun. Grabe yung tao na yan. Buti talagang oriented sa go hard. Parang nga nasa utak niya, stretching. Wala stretching. Wala ba din yan? Kalalaki mong tao, nagsistretching ka. Oo. Kaya nung pinakinggan ko siya, sabi ko, putang inan to. Parang nagbubuhat ako, di ba? Walang stretching, nakapodcast ako nun. So, ba't pala ako nag-stretching? Dapat di na ako nag-stretching. Maya bago mag-end yung podcast. So, that's why, nag-stretching ako ngayon. 2 hours per day. Sabi niya kay Joe Rogan. Kasi, fucked up na yung tuhod ko, man. 3 opera na to. Kasi yun ang bungad eh. Hindi ako naniwala sa stretching. Ako maniniwala niya, sayang oras. Sabi niya, yung 1 oras ko na nag-stretching ako, 1 oras na workout na yun. Sayang oras, sayang panahon. Fucked up, go na agad. Go na. And then, yung patapos na. So, ayun, naniniwala ko. Yeah. Yung importanteng part, nilagay niya sa dulo. Okay, dapat mahalaga, tatapusin mo talaga yung podcast eh. Wag lang yung context, walang context eh. No. Dapat tapusin mo talaga. Tawanan sila, sinabi niya. Kaya ako yun, sinabi ko sa'yo dati, kung pagdating kay David Goggins ibalik yun na lang doon sa topic ha. Siguro last ko na to kay David Goggins. Yun yung stand ko na, putik, ang lakas ng disiplina mo, ang lakas na ng mental mo. Kaso, sobrang buhos sa isang linya lang. Kumbaga, bench press, pull-ups, running, ibuhos mo naman sa ibang skill. Yun yung sinabi ko sa'yo, di ba? Gusto ko, mag-aral ka na mag-MMA, sigurado kung dadalhin mo yung mental strength at disiplina mo, siguradong, dangerous na fighter ka rin eh. Ay, endurance pre. Oo. Meron siya eh. Low IQ kasi si David, pare. Low IQ siya sa... Sabi niya? Low IQ siya. To the point na isang page ng libro, kailangan niya basahin ng 20 ulit para magets niya. Talaga? Pare may sagad kabobohan siya, tol. Kaya nga sabi niya, since hindi ko makuha sa intellectual, physical ako. Oo, kasi sa exercise, pag motion lang diba? Ulit-ulit ka lang sa motion Bagay. Pero grabe yung wisdom dun kasi ibang usapan talaga yung IQ sa wise ka. So, tinanggap niya kasi na mahina yung IQ niya, pero wise siya para i-direct yung energy niya sa mga bagay na kaya niya. So, hindi ako nabububuan sa kanya. Parang, ang talino mo, di ba? Wise pa rin hindi, siya. Pero, ganun talaga yung winner mindset eh. Kumbaga kung merong i-compensate mo nung kaya mo, di ba? Kasi ang loser, pag meron siyang isang bagay, ganyan yung loser, pag may isang bagay siya na disadvantage, wala na siyang i-discover na iba. Yun na yun, nagpabaksak sa kanya. Ayoko na. Quit na ako. No, pero winner, natalo ako dito. Ay, hanap ako iba na gagawin ko. Ganun ang winner mindset. Saan ako pwedeng lumakas? Yun. Saan ako pwedeng kaya ko mag-excel? Yeah. Diba? Ganun siya And kasi yun nga ang problema din, di ba? Katulad nga yung pinag-usapan natin, winner mindset. Ang dami ngayong yung sa pinag-usapan natin, maraming babae ngayon ang na-butthurt doon sa isinaad na message nung rapper na yon. Na tama naman natin sa dating scene, preference naman din niya yun eh. Tsaka yun ang gusto niya eh. No. Actually, hindi niya preference tol Correct lang ito. Okay. Ang inaano ni The Prop, para sinusubo niya na maging preference niya to. Hindi niya. Actually, parang sabi niya kasi, wag kayo mag-date ng mataba kasi ang pangit ng jeans niyan. So actually, yung preference dapat na sa kanya lang, ginunon niya sa'yo. Parang, Josh, wag ka mag-date ng matabang babae So, kaya ang daming na-offend. Pintig talaga yung tenga ng mga yan. Ba't mo pinagpapawalan yung gwapo ka ba? Ginaganon siya. Ngayon, doon sa usapang jeans naman, agree naman ako na
pag bumuntis ka talaga ng mataba, pangit talaga yung genes. Kaya nga hindi nagpapabuntis yung babae sa mga pangit na lalaki. Oo, totoo. Bakit? Kasi pangit yung genes. Yeah. Hindi lang nila masabi na, bakit kayo nagpapabembang sa mga kano? Because of genes. Para blue eyes yung baby nyo. Para blue eyes. Yan ang sagot ko kasi may isang Amerikanong vlogger sa Pilipinas, tol, na nagbakasyon siya ng 3 months. Tangina, buong unang 15 days niya, pre. Vlogger siya, kilala siya. Kinukulit siya sa email. Hinanap pa yung Viber, phone number niya. Mga Pinay. Alam mo sinasabi, isa-isa pare-parehas lahat. Fertile ako, pirahin mo ako, please. Pare ganun. Kasi ang lupit ng mata nung kanuna yung pre. Kadiri ang puto. Tol, 6 feet kasi siya. 6 feet siya. Ang ganda ng kulay ng mata. May followers. Mapera. Tapos lahat ng mga Pinay natin, pre, halos ang dami nagchat-chat daw sa kanya. Hindi niya na maisa-isa. Gustong magpabembang kahit pabayaan na raw. Parang, buntisin mo lang ako, tirahin mo ako. Okay na. Huwag mo na akong panagutan. Wala na. Okay na yung basta. O bakit nyo ginagawa yung girls? Yung iba na, hindi lahat Because of genes. Tangina, no? Legit yun, tol. Pinakita niya sa vlog na kalimutan yung pangalan ng vlogger na wala na dito yun eh. Basta ang trip niya, naglilibot siya sa buong mundo. Nanchichik siya. Parang kilala ko yan. Yan ba yung parang curly na long hair yung buhok niya? Nag-Siargao ata yan eh. Basta, 5 silang ganyan eh. 5 silang ganyan na western. Marami sila, tol eh. Ang tanging trip nila, every country, tangin na mga harot, tapos may bibirahin, ganyan. Nung pumunta siya ng Pilipinas, unang 15 days niya, hundreds yung nag-chat sa kanya na babae. Tapos sinasabi yung araw na magiging fertile. Doon daw sila birahin para sure ball na mabuntis. Alam ng babae kung kailan sila buntisin eh. Oo, may calendar yan sila eh. Tangina, init na init sila, tol. Why? Because of genes. Ngayon, yung sinasabi ni The Prophet na huwag kayong bumuntis ng babaeng mataba, syempre, pangit yung genes niyan for now. Tama naman si The Prophet doon. For now. Kasi nga, pag during mataba mo siya binuntis, unhealthy ang kalalabasan. Kasi unhealthy yung nanay. Pwedeng mamana yung diabetes. Ay, madalas yun, pre. Or heart problem. Kasi nga, obese siya ngayon eh. Madalas yun nangyari. Na during pregnancy ng matabang babae nagkaka-diabetic. Di ba? Kawawa yung bata, hereditary, di ba? So tama si The Prophet, masakit lang pakinggan. Tangina kasi, magpagutom kayo. Pero tignan mo, bro, medyo nagulat ako dun sa information na yun, bro. Na talagang i-chat nila yung lalaking pogi para magpabuntis lang. Samantalang yung mga ibang ayaw sa atin, mga haters ng ASP, mga nanliligaw pa sa mga yun. Tangina, tapos yung mga nililigawan ninyo, puta, nagchat-chat lang dun sa mga kano para buntisin sila. Tapos ikaw, papaka-simp ka, puta. Hindi nga, kaya pagdating dyan sa part na yun, ang solusyon lang talaga, magpalupit ka lang talaga eh. Kasi actually, nakikita ko siya na realidad ng mundo, yung sinasabi niya na gano'n, na basta malupit ka, yung babae ang susunod sa'yo at ano. Pero gusto ko rin magbigay ng solusyon dun sa yung sa kung halimbawa ako yung nandun sa kalagayan na, kasi sabi nga ni The Prophet na magpapalo sa mataba. Ngayon, kung ako na mismo, yung nandun sa sitwasyon na mataba yung girlfriend ko, kaysa magalit, kaysa mag-resort ka sa galit, makipagsagutan, susolusyonan ko muna yung kalagayan namin. Kung mataba girlfriend mo ngayon, wag mo na buntisin. Mag-aral, mag-build mo na kayo ng habit na mag-workout yung babae. Kumbaga, itong mga taong nagalit, itong mga taong galit na galit, doon na sinabi ni Prophet, wala kasi kayong solusyon eh. Wala kayong solusyon, yung pagiging mataba, nawawala yun. Ngayon, ikaw yung actually... Ganda nung sinabi mo. Napipikon talaga ako dun sa pinakita mo video. Hindi, pikon ako. Pre. Pikon talaga ako. Kasi ikaw, itong babae na to, wala ka nang balak baguhin yung kalagayan mo eh. Wala kang balak, kaya gano'n yung sagot mo. Pero kung may balak ka namang baguhin yung kalagayan mo, hindi ka dapat magalit doon kasi tama yun. Diba? So ako, kung halimbawa yung girlfriend ko mataba, alam ko yung katotohanan na pangit ang jeans niyan, i-inspire ko siya, mag-workout kami, aayusin ko muna yung health namin, yung health niya, yung health namin dalawa, saka ko siya bibembangin.
yung chance na may lumabas na maganda, nandun na. Swabe. Then, nagagalit ka kasi ayaw mo mag-isip ng Ayaw niyang solusyon. baguhin, pre. Totoo yun, real talk yun. Ayaw niyang baguhin yun. Gusto niya na tanggapin siya the way she is. Pero, the hell, wala nga eh. Wala nga eh. Di ba? For sure ako single yun eh. O hindi ba message sa'yo ng universe sa'yo yun na kailangan may baguhin ka talaga? Ito nga sinasabi natin, pre. Kaya nga, ang mga babae, onting criticism lang, nagagalit. Talagang ika-cancel ka because hindi nga talaga sila napalaking magtumanggap ng criticism, pre. Sa totoo lang. Di ba? From the start, ever since tayo mga lalaki, nagche-checka na tayo. Bata pa lang tayo, nagche-checka na tayo ng mga mabaho sa atin, pangit sa atin. Ang masakit pa nga sa atin, pre, tropa natin at babae ang kalaban natin. Kinikriticize na tayo. Samantalang sila Minsan wala. pati parents mo pag ogag-ogag ka. Alin ka, naman AirPod ko, kaya na-inspire din ako pabango business ko because yung AirPod ko dati, grabe man check, masakit sa puso. Sasabihin sa akin, baho mo na. Di ba, sabay kami, baho mo, huwag ka tumabi sa akin, gumaganon sa akin. At least, di ba, pero yun nga yung point eh. Pero hindi niya magawa sa mga kapatid ko babae, baby niya yun. Yun ang reality naman kasi. Talagang, yun doon mo makikita na hindi talaga sila nakikriticize. Hindi sila na magsasabihan, no? Yeah. Kaya unting sabi lang, putang ina, buong buhos talaga yung hate eh. Kaya umiiyak sila ngayon kay The Prophet. Kasi hindi sila sanay na nare-real talk sa mukha. Hindi talaga. Oo. Hindi talaga. Doon nga sa babaeng nagsalita, yung sumagot, dalawa ang naisip ko doon eh. Nagre-rage bait ka lang ba kaya mo ginawa yon? Or, bakit maya-maya or araw-araw ba, mayroon bang namiminta sa'yo na mataba? Malamang wala naman eh. Malamang wala eh. Pero, baka binubulungan ka ng sarili mo. Yung taba mo. Putang ina. Binubulungan ka ng sarili mo ng ganon. Ngayon, na yung sarili mo, yung konsensya mo, nakakita ng kakampi kay The Prophet, galit na galit ka ngayon. Putang ina. Ina mo. De, real talk yun, bro. Real talk yun. Kasi, kasi, pag alam mo naman yung process ng pagpapapayat, pag mataba, hindi ka mababad trip dun eh. Kasi alam mo sa sarili ko, mataba lang ako ngayon. Masasaktan ako sa'yo. Gago ka The Prophet. Pero, nagawa ko naman magpapayat dati. Hindi papayat ako. Pero yung talagang mataba na simula bata hanggang hindi na binago, yun ang magagalit, pre. Yun talaga. For me, tinatawag nilang toxic si The Prophet for giving his opinion about it. For me, yun yung body positivity para sa akin. Yung ginawa ni The Prophet na yun. Mm-hmm. Para sa akin hindi body positivity yung mga go girl kahit mataba ka. Go JOP kahit mataba ka. Yun ang toxic. 8 asset kahit mataba ka. Go girl, kaya mo yan. Ganun. Para sa akin, yun ang bullshit na toxic. Toxic kasi, positivity yun. Oo, kasi kino-cover nila yung yung bullshit. Pinapalakas yung loob kahit alam naman nilang unhealthy at mali yun. Para saan si The Prophet yung nagbibigay ng positibo sa tao para magpapayat kayo. Kasi tangina, yung 2025 na tol, magto-2026 na, ang dami ng tutorial sa YouTube. Unacceptable talaga maging mataba ngayon. At wait lang, disclaimer, hindi kasama yung mga matatabang may health condition. O sige, exempted namin kayo. Kasi mamaya, kulang isang paa mo. O sige, pilay ka. O diba? Sige, exempted ka, hindi ka kasama, PWD ka or what, health condition. Or, mataba ka na ngayon, pero wino-workout mo yung sarili mo pababa, consistent ka, hindi ka nakasama. Oo, nire-respeto. Malamang hindi galit yun, pre. Yung mga nag-workout na mataba. Kasi alam nila eh. Kaya nga sila nag-start mag-exercise eh. Kasi nagising na sila. Nakatok na sila. Nakatok na sila matagal na. So yung video ni Prophet, nainis yun sila. Pero yun yung mga tao na, wala eh. Yan, ganun talaga eh. Pakina, hindi nag-workout yun. Yung mga nagalit kay The Prophet na babae, na papangit, na para mga balye ng butandig. Tangina, hindi nag-workout ng sarili yung pre. Kaya nga eh. Kumbaga parang dito ngayon sa society na, dito sa internet lalo na para bang babae lang ang pwedeng magsabi ng nila, ng gusto nila sa isang lalaki. Katulad nung may isang content creator dyan eh, nung kasagsagan ng pandemic, umusbong yung feminism. Nagkalakas ng loob ngayon yung mga babae na sabihin yung mga preference na ayaw nila hindi nila kailangan ng broke guy, ayaw nila makipag-date sa broke guy, ayaw nila sa mga bansot, ayaw nila sa mga below 6 feet, gusto nila ganito, gusto nila ganyan, gusto nila whatever it is. Ang dami nun.
Ngayon, yung mga lalaki, gumante, ako rin, doon na tayo nag-start eh. Nag-start na tayo na, oh, guys, huwag kayong matakot na sabihin yung mga preference nyo. Aba, puta, dumami. Tapos kami ni Josh on point doon. Tangin na nyo ha. Oh, yung sa ano, yung meme na ano, yung sa Lord of the Rings. Putang ina, sige. Ay, di mga Gano'n na kami dalaw. Puta. Eh di, nakakatuwa din kasi nung nagkalakas din yung mga loob ng lalaki, sabihin na rin preference nila. Ito na, naglabasan na yung body count. Ano yung body count, single mom, na ganyan. Oh, bakit? Di ba? Kayo nag-umpisa ng pagsabi ng preference, nananahimik lang kami. Tapos ito, biglang may content creator na babae, biglang pinagsabihan yung mga lalaki na dapat daw yung preference mo, ang nakakaalam lang, yung taong gusto mo. Gago! Sino nag-umpisa? Oh, nag-make sense naman. Tama naman. Pero bakit ngayon ka lang nagsabi kung kailan yung mga lalaki na nagsasabi ng ano nila? Gago nga. Di ba? Gago yun eh. Kaya, clue, sangkot yung ano nun sa blood control eh. Hindi, yun. Pero ang sobrang kakupalang double standard yung ginawa niya na yun. Kung kailan nag-speak up yung isa, saka ka magsasaway, para bang ulo. Ano ka? Anong kayo lang ang pwedeng magsabi ng preference yun? Nung kami na dapat sa partner lang namin sasabihin. Duality, di ba? Oh, pero alam mo, mabalikan lang natin yung saglit yung time na yun, nung nagsusulong tayo nun, pre. Ang sarap sariwain eh. Kasi hindi ko yung na-expect na yung, kasi maliit pa lang following natin that time. Parang 100,000 pa lang tayo nun, di ba? Ako nga, 10K pa lang nung una mo na-meet eh. Di ba? So, hindi ko yung na-expect na kaya pala natin mag-create ng wave ng ganun. Na to the point na nakakapagpabago ng buhay ng tao. Yeah. Mindset. Nakakatuwa lang din. Pero yun nga, kasabay ng pag-usbong, meron din talagang mga tatry kumuha niyan. Kaya yan, may lalabas na madami na nga support ulit ngayon, pre. Nabubuhay na naman yung mga beta males eh, no? Ikot-ikot lang yan. Iikot lang yan, pre. Iikot lang. Naniniwala ako, tignan mo. Nag-stop yung following ko or following natin, nag-stop sa umusbong. Darating na naman, siguro 2 to 3 years. Putangin na yan na naman. Kailangan na naman nila kailangan namin ng boses. Putangin na, bahala kayo dyan. Ako, ayoko na. Kunyari, pag dumating yun, retired na ako, bahala kayo dyan. Tangin. Sarap na buhay natin nun. So, hindi ka pa rin natuto nun, grabing kasuputan na yun. Ilang taon na kami. Puta. Naniwala ka sa sinabi namin, nag-work naman sa'yo. May time na, dahil hindi na nila kailangan, magta-try sila ng ibang mindset ng pampabalik ng kasuputan nila, o babalik ulit sa circle, o tapos, sasama pa yun sa pambabasyatin, yung mga yan. Hindi kasi matibay. Diyan nga nagkakasubukan kung sino yung tunay di ba? Na pag natatanggal na lahat ng yung mga kakampi mo, yung mga nakakatulong sa'yo sa pag-akyat ng path na yon, kung sino yung magi-stay kahit sobrang nahihirapan na, siya yung tunay, di ba? Siya yung malamang ngayon, kung ikaw yon na kumakapit ka kahit iniwanan ka na ng marami, sobrang hirap talaga niyan, hindi parang ma-describe mo na as something na hindi na masaya yung experience. Pero ituloy-tuloy mo lang, eventually, yung glory talaga lalabas at lalabas yun. Makukuha at makukuha mo yun. Merong naka-reserve na slot talaga sa'yo dun sa ending nung na yun, nung paglalakbay mo na ngayon. So, mahirap talaga siya ganun. So, merong mga mawawala kasi hindi sila tunay eh. Yun ang problema eh. Pero ngayon nga, kaming mga tunay, hindi kami susuko doon kahit dun sa may hina. Hindi namin susuko. Dito pa rin, itutuloy pa rin namin na maglabas ng mensahe kasi mga kapatid namin kayo, dapat nandito kayo. Tama. Ibalik ko lang kay The Prophet. Go. Ibalik ko lang. 4,000. Kasi, wala talagang mali dun sa sinabi niya. Walang mali sa sinabi niya. So, mandadamay ulit ako ng nito. Hindi, kasi biblical din tong concept na to eh. Kahit sa Biblia mo tignan yung konsepto, sinasabi rin doon na pag yung bagay ay mali, wag mo talagang i-sugarcoat. Wag mong i-sugarcoat para hindi sila magalit. Yung tao gumagawa ng mali, para i-correct mo siya, ang sinasabi sa concept sa Biblia, talagang sabi mo, mali! Ganun talaga. Hindi, uy, parang mali ata. Hindi ganun. Sabi mo, mali! Ganun. So, yung pagkakasabi ni The Prophet,
wala akong nakikitang mali doon. Masyado lang nasaktan tong mga ulul na to. Kaya sila ganun eh. Walang mali sa sinabi ng The Prophet. Mga ulul lang kayo. Walang problema doon. Basta kung meron naman kayong solusyon, hindi nyo nakakailangan mag-react eh. Silently, magtrabaho na lang kayo doon. Tapos yung resulta nyo na lang ang ipakita nyo kay The Prophet. Kasi pag nagka-resulta kayo, para sa mga, kung nag-iisip kayo, baka marami kasi yung katulad ni The Prophet, di ba? Pag sigurado ako, pag may resulta kayo, ipakita nyo dun sa mga taong ganon, na nagsasalita na feeling nyo, dinadown kayo kasi mataba kayo. Pag nagka-resulta kayo, re-respetuhin kayo niyan. Promise. Tama na. Tama yun. Tsaka bro, ito pa. Ano ba yung sasabihin ko? Ito pa eh. Kaya dito mo makikita, pre. Okay? Ito na, meron ng evidence ha. May evidence na. Yang nangyari sa social media na yan is a proof that tayong karamihan ng mga lalaki, mas maraming lalaki ang kayang tumanggap ng criticism kumpara sa babae. Kasi for example, nung sumikat yung I don't date broke guys, okay, yung I don't date broke guys na yun, anong narinig nyo sa mga content creators na lalaki? Sinabi namin na, totoo naman eh. Hindi mo naman talaga mapapakain yung babae ng feelings lang. So anong gagawin mo? Humanap ka ng pera. So marami ring nag-hustle na lalaki talaga. Totoo. Marami dumiskarte. So dahil sa criticism na yun, tinanggap yun, wala namang na-cancel na babae nagsabi nun, may matatanggap kang mga onting negative comments, but walang magpaplanong mag-cancel sa'yo. Walang buong grupo ang sa'yo. Tatanggapin yung criticism at nag-i-improve talaga. Tinanggap eh. Kasi totoo naman. Now, tignan mo itong nangyari sa mga babae na to. Imbis na ma-realize ninyo na totoo naman talaga, na hindi nga okay na mataba ka, hindi nila tinanggap pre. Talagang galit sila. Kaka-cancel ka na lang nila. Ayaw nilang magbago. Ayaw nilang tignan yung brighter side. Magalit na lang kami sa'yo. Cancel ka na lang. Ang inaano nila, kasi daw si The Prophet, di naman daw gwapo. Tinira nila physically yung tao. Sabi nila, okay lang daw kung si Daniel Padilla yung magsabi. I don't think so. Kahit si Daniel Padilla, tingin ko magsabi nun, kakancelin din ninyo. Cancelin nyo rin yun. Kasi ganun nga kayo kasusupot. Ganun kayo kahina. Ba't ko nasabi kayong mahihina kayo? Babae lalaki yan na mataba Bakit ko nasabing mahina kayo? Hindi nyo nga kayang kontrolin yung temptation ng pagkain sa bunganga nyo. Doon pa lang, mahina na kayo eh. So, paano ko kayo sasabing malakas? Paano ko kayo totropahin o magiging tropa ko, papasok sa bilog ko? Kung mahina ka nga. Alam mo, maisip ko sa'yo, yung hindi makontrol yung kamay na pagpasok ng pagkain. Yan yung siguro, umiral yung kademonyo ng kamay ko. Isipin mo kung gaano kakahinang classic ang taong punyemas ka. Isipin mo yun. Tsaka putang Pagkain sa hindi mo kayang labanan. Subo ka na subo ng pagkain. Ano ba yan? Anong klaseng? Tsaka bakit si Daniel Padilla ang gusto nyo magsabi? Hindi nga rin nag-workout yun. Nakita mo nyo ba yung katawan nun? Hindi, nagbabasketball naman siya. Oo, pero yung niya pre, pag nagubad yun, parang tatay yung katawan nun pre. Parang palainom, walang chest, puro tiyan. Tsaka diba? So, pogi lang yun eh. Kung magtuturo si Daniel Padilla how skincare, doon kayo maniniwala. Skincare, pogi, makinis eh. Pero pagdating sa katawan, maniniwala kay Daniel Padilla. Tamad nga rin yun. Mikey pwede pa, di ba? Ay, oo naman. Nakita mo naman katawan nun, fit yun. Tsaka tangin ng logic yan. Bakit siya nagkasalita ng gano'n? Hindi naman siya gwapo. So, pag gwapo, pwede na. May lisensya. Oo, may lisensya. Tangina, ang usapan, tama't mali. Ang usapan, ano yung mabuti para sa'yo. Ang usapan kung ano yung tutulong sa bawat Pilipino. Kasi marami na nga ulul dito eh. Totoo yun, pre. Kaya tignan mo, karamihan talaga ng Pinoy, tanga eh. Because maniniwala lang sila sa'yo pagka gwapo ka, nag-i-English ka. At the end of the day, tanga siya. Tanga. Puro maling information lagi ang nakukuha. Correct. Maniniwala sa artista. Ganun lang. Sa eskwelahan, putangin ng mga artista, di naman sasagot ng totoo yan. Hindi naman sasagot totoo. Pa-showbiz yan, kaya nga tinawag na pa-showbiz. Sagot di ba? Tsaka tandaan nyo, politically correct lang. Sa eskwelahan, hindi tayo tinuturuan ng ganun. Hindi tayo tinuruan na pag gwapo, pag sikat, maniwala ka. Hindi tinuturo sa school yun. Saan yun nakuha yung ganun? Showbiz. Sana lahat ng pinarecitation, puro gwapo lang. Diba? Wag nakataas ka, putang ina mo, pangit mo. Wag kang magtaas ng kamay, ha? Ikaw, pogi ka eh. Sige, anong gusto mong sabihin? Siguro pala, kung ganun pala yung logic nila na dapat
dapat pala ang kunin sa mga school mga model pala, hindi pala yung matatandang teacher. Sa Senado. Oo. Sino ba sila, mga gopigs? Sila James Reid na lang lagay natin. Yun na lang pala. Yun pala yung criteria ninyo para makinig kayo. Hindi, actually, pag sinabi mo kasi Senado pagdating sa ganon, kaya ka may issue na ng flood control kasi yung mga nakalagay dyan. Okay. Going back. Going back. Para sa akin, yun nga, tama si The Prophet doon. Itong mga Pilipino, alam mo ba kung ba't ang bilis mag-trending ngayon, kagaya nila Angry Doc, nila The Prophet? Alam mo bakit sila yung laman lagi ng trend ngayon? Ha? Kasi totoo yung sinasabi nila. Sa sobrang peke na ng mga influencer, content creator ngayon, gulat na gulat sila pag may nagsabi lang ng simpleng totoo lang naman. Actually, hindi mo nga kailangan mataas ng IQ para lang masabi yung ganun Isang simpleng common sense lang na real talk, yung mga tao, putang ina, paano nyo nasabi yun? Hindi nasasabi. Ganito, ganyan. Gulat na gulat sila. No? So, para sa akin, intindihin nyo muna yung nilalaman ng sinasabi ng tao. Bago ninyo atakihin kung saan-saan mang parte ng itsura niya. Nagmamatter pa rin doon kung tama ba yung mali, tulad nga ng sinabi ni 8 Asset. Sabihin nga natin, totoo nga na pangit nga si ANL. Totoo rin naman na mataba ka ano na yun. Di ba? Ganon din naman. Kahit anong asar mo sa mukha nun, mataba ka pa rin. At least, kahit sabihin nga natin pangit ka si ANL, kung nakita mo naman yung katawan nun, fit din naman yun. Okay naman. So, pagdating dun sa sinabi niya sa'yo, totoo siya. Kasi fit siya, mataba ka. Pangit siya, ikaw mataba, pangit ka na nga. Diba? Parang so, 2-0 ka. 2-0 ka. 2-0 ka, 1-0 si sa'yo, si ANL sa'yo. Hiwa-hiwala yung ngipin. Minsan ganun ako, pre. Gusto ko ganun din maging mindset ng mga tao. Kasi ganun ako tumanggap ng information Kung talaga bang lamang sa akin. Pagsasabihan ako ng tao na mas mayaman sa akin na mali yung ginagawa ko, I take it as, okay, sige, ano bang ginagawa mo? Patingin nga ako. Tingin nga, Bill Gates. Patingin nga. Mayaman pala to. Sige, baka may mali nga akong ginagawa. Di ba? So, ganyan pare, wag tayo masyadong sensitive. Tanggapin natin yung tunay. Kung hindi na, di ba? Basta mag-pickleball tayo. Kay Dudut. Para pumayat tayo lahat, okay? Abangan niyo yung pickleball namin doon. Shoutout sa pickleball ni Dudut. Yeah. Dudut, pumunta ka dito. Team Payaman, more power nandyan sa lang inyo. yun. So yun, pare comment down below, pare, anong reaction nyo dito sa issue na to, bro? Agree ba kayo kay ANL? Hindi. Go ahead, iwan nyo yan sa baba. No? So, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. We'll be right back. 3PM Gang! Rainbow Gang.